Hindi ko naman sinasadya. Hindi ka magkaroon ng anak, anong gusto mo? Ako bilang lalaki, gusto ko rin naman magparami ng lahi. Kaya hindi mo ako masisisi kung maghahanap ako ng ibang babae na magbibitbit ng lahi ko. Hindi mo yun kaya dahil hindi ka pwedeng magkaroon ng anak. Lahi mo? Magpaparami ka ng lahi? Talagang sa kaibigan ko pa? Parehas ko kayong pinagkatiwalaan pero sinira niyo ang buhay ko. Sige, magparami kayo ng lahi dahil mula sa araw na ito, isinusumpa ako na lahat ng batang may nananalaytay na dugo ninyo, lahat sila daranas ng matinding pangyayari sa buhay nila. Mga kamalasan na dadalhin nila habang buhay. Mula sa magiging supling ninyo hanggang sa magiging mga anak nila at sa mga magiging apo, wala ni isa sa kanila ang makakatakas sa sumpa kong ito. Isinusumpa ko ang lahi nyo na maranasan ang dobling sakit sa pinagdadaanan ko ngayon. Buhay at sakit! Wala ni isa sa kanilang magkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Lahat yan isinusumpa ko! Paano kung ang ginawang kasalanan ng isang tao ay bibitbitin ang sumpa papunta sa kahuli-hulihang lahi niya? Magpapasa-pasa at pagdurusahan ng mga taong walang malay dahil lang sa pinagmulan niyang lahi. May magagawa pa kaya sa pagtaliwas at pagputol ng sumpa? O magiging parte na lang ito ng kanilang buhay na siya ring pagdurusahan ng susunod pang henerasyon? O nak, bakit ka naman nakasimangot dyan? Ang akala ko ba may celebration kayo ngayon ng boyfriend mo? Nahuli ko si Miguel, tay. May babae siya. Buntis din yung babae niya, tay. Walang hiyang lalaki yun. Papatayin ko siya! Huwag na, tay. Mapapahama ka lang. Mas gusto rin ng mga magulang niya yung babae. May pinag-aralan. Mas matino yung buhay. Mas maayos yung itsura. Natatakot sila na baka yung magiging anak namin maging katulad kung may kapansanan. Na maliit ang isang paa kaya hindi makapaglakad ng maayos. Baka tuksuhin lang daw. Tarantado pala yung pamilya niya ni Miguel eh. Hindi pwede to. Dapat panindigan ka niya. Kung takot siya sa mga magulang niya, mas matakot siya sa akin. Manluloko siyang gago siya. Galit na galit si Teodor na sumugod sa bahay ng nobyo ng anak. Pero wala na silang naabutan sa bahay nito. Hamak na mas may kaya sa buhay sina Miguel, kaya mas madali silang nakaalis sa lugar na yon para magtago. Alam na nila ang gagawin ni Teodor. Dahil sa nakita ni Teodor, mas lalo siyang nanggalaiti sa galit. Nag-iisang anak na babae niya si Raquel, tapos paglalaruan lang ang damdamin nito. Siyam dapat ang anak nila ng asawa niya, pero namatay ang dalawa dahil sa sakit. Bawat isa sa mga anak nila may mga pambihirang sakit. Katulad ni Raquel na maliit ang isang paa, ang isa naman walang mga paa, may isa na bulag, at ang iba ay problema naman sa panloob, katulad ng problema sa baga, may butas ang puso. Ang akala nila noon ay nakuha lang ang sakit na yun dahil sa wala silang pampunta sa ospital, dahil nga simula noong iwan ni Teodor ang dating asawa na si Corazon, naghikahos sila sa hirap. Kailangan niyang isipin at paghirapan para lang may makain sila. Isang araw, habang nakaupo sa labas ng bahay si Raquel, lumapit ang kanyang ama. Ang lalim yata ng iniisip mo, anak ko. Hayaan mo na yung lalaki na yun. Duwag siyang harapin ang ginawa niya. Kaya may parusa din na mangyayari sa kanya. Katulad ba ng parusa na nangyari sa pamilya natin, tay? Bakit ba ganito tayo? Kahit anong pilit natin, hindi tayo umaahon sa hirap. Para tayong mga manok na laging namumungkal para sa kapirasong pagkain. Lahat tayo minamalas, tay. Si Julio, nagkaroon ng anak pero iniwan sila ng babae dahil lang sangungo ang anak niya. Si Kiko, may asawa nga siya at 3 anak, kaso namatay naman yung asawa niya na nagstay sa kanya. Tapos yung mga bata, iba-iba rin yung sakit na nararanasan nila. Katulad namin. Bakit ba ganito tayo, tay? Natatakot ako para sa anak ko. Paano kung isilang ko siya?
Tapos malala yung kapansanan niya. Paano niya haharapin ang buhay kasama ang mga mapanghusgang tao? Pagsubok lang to sa buhay natin, anak. Hindi naman ibig sabihin na ganito ang nangyayari sa atin, wala na tayong pag-asa, di ba? Ipagdasal na lang natin ang lahat. Baka totoo nga na isinumpa ang pamilya natin. Katulad sa mga naririnig ko nung bata pa ako. Na namatay sa sama ng loob yung dati niyong asawa, kaya naisumpa niya tayo. Kaya ngayon dinaranas na natin lahat ito. Hindi totoo ang sumpa. Huwag kang maniwala sa mga ganyan. Hindi ko alam kung sinong sisisihin ko. Ikaw ba o ang tadhana? Dahil sobrang lala ng kalbaryo na to para sa buhay naming lahat. At sa mga batang isisilang pa lang. Hindi namin alam kung anong kasalanan namin. Pero pinagbabayaran namin yun ng walang hanggan. Hindi makakibo si Teodor. Ayaw niyang aminin na malaki ang pagkakamali niya sa kanyang pamilya, kaya ganon ang dinanas nilang buhay. Sa pagnanais niyang ipagpatuloy ang malaking lahi, patuloy din ang kalbaryo ng mga batang ipinapanganak sa lahi nila. Ilang taon pa ang nakalipas, hanggang sa nagkaroon na ng anak si Raquel. Normal naman sana ang itsura ni Leonisa, pero meron siyang malaking bukol sa leeg. Noong bata pa siya, hindi pa ito masyadong halata, pero nung nagdalaga na siya, sobrang halata na nito. Ma, may nakita akong hiring dyan sa grocery sa kabila, doon sa bagong bukas, yung malapit lang sa Vercons. Hindi ko alam pangalan nun pero maliit lang yun. Tapos Chinese ata ang may-ari. Mag-a-apply ka ba? Hindi ka na mag-aaral? Hindi na, Ma. Wala din naman akong pambayad sa tuition. Saka sayang naman ang panahon, di ba? Ganon din naman yun, magtatrabaho pa rin naman ako. Iba pa rin kapag nakapagtapos ka. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Para makatakas ka sa ganitong buhay natin. Gusto ko lumayo ka sa kung ano tayo ngayon. Ayokong habang buhay ka na rin dito. Na mabulok ka na lang sa kasumpa-sumpang pamumuhay na ito. Pwede naman akong mag-apply sa abroad, Ma. Yung kaibigan ko nga papunta na siya ng Taiwan. Lipad na niya sa susunod na linggo. Tinuruan niya nga ako kung anong pwede kong gawin para ako rin makapunta doon. Kung sakali daw, pwede na rin akong tulungan. Hindi ka naman pwede sa abroad, may sakit ka. Mag-a-apply ka pa lang, hindi ka na makakapasa eh. Alam mo naman na maarte sila doon. Pwede yan, Ma. Manalig lang tayo. Basta alam ko at naniniwala ako na matutulungan ko kayong maiahon sa kahirapan. Bibili ako ng magandang bahay para aalis na tayo dito sa barong-barong nating bahay. Bibili ako ng maraming kwarto para naman maayos din makakatulog si Lolo. Tapos ibang bahay naman kina Tito. Tapos sa mga pinsan ko para sama-sama pa rin tayo. Naku anak, ang dami naman yan masyado. Hindi naman sa hinahadlangan ko ang pangarap mo. Mas maganda kung uunahin mo munang isalba ang sarili mo. Huwag kang maging masyadong mataas ang pangarap dahil mahirap bumagsak. Alam mo naman sa pamilya natin, nanatili na lang tayo sa ganitong kahirapan sa buhay. Basta ako, Ma, gusto ko ipakita na kaya ko talaga. Gagawin ko ang lahat. Mag-iipon ako. Yayaman tayo. Magpapagawa ako ng paa para sa'yo. Tapos, ipapagamot ko yung katarata ng pinsan ko para naman makapag-aral at trabaho na rin siya. Kawawa naman siya. Sana nga anak, sana nga. Masakit din para kay Raquel na makitang mataas ang pangarap ng anak, lalo pat batid naman sa kanya na kahit na anong pagsusumikap nila, walang mangyayari sa buhay nila. Malas sila sa lahat ng bagay, kahit pa sa buhay pag-ibig. Kapag may taong tumatanggap at nagmamahal sa kanila ng tunay, namamatay ito. Kung hindi naman, mga manloloko ang nakikilala nila. Noon din naman mataas ang pangarap ni Raquel. Buo ang kumpiyansa niya. Pero habang tumatagal, nakikita niya talaga na totoong sinumpa ang lahi nila. Alam niyang mamamatay silang walang saya sa puso. Nangyari naman na ang lahat, kahit nasisihin pa niya ang kanyang ama, hindi naman na mababawi ang sumpa sa kanilang lahi. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring mahanap na trabaho si Leonisa.
Maayos naman siyang nakakasagot sa mga tanong sa kanya, pero kapag nakikita ang sakit niya, umaayaw na ang mga ito. Ma'am, promise po, hindi makakaapekto sa trabaho ko ang sakit ko na to. Please po, tulungan niyo naman po ako. Maawa na po kayo. May sakit po ang nanay ko. Kailangan ko ng pambili ng gamot niya, pati rin po ang lolo ko. Masipag po ako. Hindi po ako nag-a-absent o nalilate. Sige na po. Nadaan niya sa pakiusapan ang may-ari ng bakery kaya kinuha siya nito. Unang araw pa lang pakitang gilas na ang dalaga. Kahit pa mababa ang sahod niya, kailangan niya pa ring magsumikap. Kung walang kikilo sa bahay nila, paano na lang niya susustentuhan ang kanyang ina at lolo? Ang mga pinsan niya kasi, iba sa kanila, hindi na talaga makapagtrabaho. Yung iba hindi makatayo sa higaan. Yung iba naman sawa na sa buhay. Sa totoo lang, minsan ding sumasagi sa utak ng dalaga na sumuko na siya. Pero mas nananaig sa kanya na dapat ay maging matatag siya sa buhay. Isang araw pa lang siyang nagkakaroon ng trabaho, nagkaroon na agad ng aberya. Nabitawan niya ang isang tray ng tinapay. Hindi lang yun, dahil muntikan pa siyang makasunog nang pumutok ang charger niya. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Sorry po. Promise, aayusin ko po ang trabaho ko. Kahit na anong pakiusap niya, hindi siya pinakinggan ng amo. Tinanggal siya sa trabaho at binigyan siya ng 200 bilang bayad na lang sa ipinasok niya nung araw na yon. Hindi na siya siningil sa mga tinapay na natapon niya. Malungkot na umalis ang dalaga. Bago siya umuwi, dumaan muna siya ng palengke. May nakita siyang naglalako ng isda at dahil kakaunti lang naman ang pera niya, yon ang binili niya. Nang makauwi siya ng bahay nila, naabutan niya ang kanyang lolo na nagpapadingas. Lo, dapat po hindi na po ikaw ang gumawa niyan. Mausok pa naman yan. Wala namang gagawa nito, Apo. Magsasaing na sana ako eh. Yung mga tito at pinsan mo nangangalakal pa. Ay, ako na po dyan. May binili rin akong isda. Sasabawan ko na lang po ito. Sinigang na lang tapos kuha na lang tayo ng talbos ng kamote kina Aling Jubel. Oh, akala ko ba may trabaho ka? Ang aga mo naman yatang umuwi. Wala na po, Lo. Hindi ko sinasadya na matapon yung isang tray ng tinapay eh. Hahanap na lang po ako bukas ng ibang pwedeng pasukan. Ewan ko po ba? Maayos naman pagkakahawak ko dun eh. Dumulas ba naman sa kamay ko? Galit na galit ang amo ko. Pero binigyan pa rin ako ng 200. May bagong bukas na patahian dun sa kabilang bayan. Baka gusto mo. Pwede naman po. May training daw po ba? Marunong naman ako manahi eh. Mamaya itatanong ko dun sa apo ni Paulito. Doon kasi yung nagtatrabaho eh. Manager dun. Subukan mo na lang, baka doon magkaroon ka ng mas maayos na trabaho. Lo, sorry po ha. Hindi ko pa kayo mabigyan ng mas magandang buhay. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi pa pumapabor sa akin ang langit. Pero naniniwala pa rin po ako. Magsisipag po ako para talaga magkaroon ako ng magandang buhay. Para matulungan ko kayo. Wala po itong kapansanan ko. Alam ko na malalampasan din natin tong problema natin. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Dahil ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman magiging ganito ang buhay nyo. Walang hanggan na parusa ko na to. Hindi yan, Lo. Manalig lang tayo na aayos din ang buhay natin. Buo ang loob ng dalawa. Alam niyang lahat ng paghihirap na pinagdaraanan niya, paraan ng Diyos para mas lalo siyang tumatag. Nang sa gayon, kapag ibinigay na sa kanya ang biyaya niya, hindi niya ito masasayang. Sa mga araw na lumipas, nakapasok siya sa patahian. Magaling naman si Leonisa, masipag kahit na minsan ay may mga hindi sinasadyang kamalasan. Dahil kilala niya ang manager, hindi siya napaalis. Tinutulungan din siya nito. Isang araw, habang pauwi ang dalaga, sumakay siya ng jeep. Noong magbabayad na siya, pansin niyang nawawala ang kanyang pitaka.
Hala naman, Diyos ko, wag naman po sanang nawala yung wallet ko. Andun pa naman lahat ng sahod ko. Naku po, magkano na lang tong pera ko? Hindi to kasya kahit na pamasahe ko man lang. Bahala na, bababa na lang ako. Sa susunod na may papara, maglalakad na lang ako. Ganoon nga ang ginawa ng dalaga. Hindi siya mapakali habang naglalakad siya pauwi. Iniisip niya na lang na nasa locker niya ang kanyang pitaka. Dahil hindi niya alam ang gagawin kung sakali man na mawawala yun. Buong sahod niya ang naroon. Habang naglalakad siya ng halos 20 minutos, saka naman nagkaroon ng ambon. Sakitin siya kaya hindi pwedeng maambunan. Pero malapit na siyang makauwi kaya ipinagpatuloy niya. Katulad nga ng inaasahan niya, nagkaroon siya ng sakit kinabukasan. Mataas talaga ang lagnat mo, anak. Siguro pawis na pawis ka kasi kahapon tapos naambunan ka. Huwag ka na lang muna kayang pumasok. Magpagaling ka na lang muna. Hindi po pwede, ma. Ayoko po mag-absent dahil baka mapuna naman ako. Mawalan pa ako ng trabaho. Alam niyo naman po na kailangan natin ng pera, hindi ba? Saka may babalikan din po ako sa locker ko. Sigurado ka ba kasing kaya mo? Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Opo, ma. Huwag ka mag-alala. Ako pa ba? Hindi kakayanin to? Para sa pangarap, para sa pamilya natin, lahat kaya ko. Habang nag-uusap ang mag-ina, dumating naman si Teodor. May bitbit siyang isang tasa na mukhang may lamang erbal. Apo ko, ito na muna ang inumin mo. Dinikdik ko pa yan. Magandang gamot yan kapag may lagnat. Salamat po, Lo. Magpagaling ka ha. Mag-iingat ka rin palagi. Matapos yung sabihin ni Teodor, ay agad din naman siyang umalis. Ang dalaga naman, ininom niya ang bigay ng kanyang lolo. Ma, bakit hindi pa rin po kayo nagkikibuan ni Lolo? Galit pa rin po ba kayo sa kanya? Nakatira lang tayo sa iisang bahay tapos ganito. Oo. Hindi ko alam kung maaalis pa tong galit ko sa kanya. Wala naman kasing ibang dapat sisihin kundi siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman ganito ang buhay natin. Ang habang panahong naging malas. Baon na tayo sa lahat dahil dun sa sumpa ng dati niyang asawa. Hindi naman daw po totoong sumpa at malas, Ma. Tayo lang mismo ang nag-iisip noon. Baka yung nangyayari sa atin, itong sakit natin, baka yung ninuno natin may sakit. Kaso hindi lang lumabas sa iba, tapos sa atin napunta. Saka hindi tayo malas. May mga pagkakataon lang talaga na hindi po pabor sa atin. Hindi pa ba malas at kasumpa-sumpa itong buhay natin? May sakit tayong lahat. Kahit bata pa namamatay. Bata pa lang nagdurusa na. Kahit anong pilit natin umangat sa buhay, hindi tayo makaangat. Dahil yung kaluluwa natin nakatali do sa sumpa ni Corazon. Mapuputol naman po ang sumpa basta maniwala lang tayong magiging maayos ang lahat. Kaya akala natin minamalas tayo o sinumpa tayo dahil yun ang iniisip natin. Kaya kapag may maliit na aberya, iisipin natin na dahil yun sa sumpa. Kasi ako, Ma, hindi po ako naniniwala sa mga sumpa na ganyan. Manalig po tayo. Magdasal lang po tayo palagi. Alam ko po na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta, hindi maalis sa akin na siya ang sisihin. Kung sana nakontento na lang siya sa asawa niya o kaya hindi niya agad binuntis si nanay habang hindi pa sila naghihiwalay ni Corazon, wala namang ganito. Sa kagustuhan niya magparami ng lahi, ayan, dumami nga. Pati kamalasan sa buhay dumami. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaya habang buhay din akong galit sa kanya. Alam ni Leonisa ang galit ng kanyang ina. Dahil bata pa lang siya noon, lagi na niyang naririnig ang kanyang ina na inaaway ang kanyang lolo. Lalo na kapag may pangyayaring hindi niya inaasahan. Nawala talaga ng tuluyan ang pera ni Leonisa. Buong sahod niya pero hindi na lang niya ito masyadong inisip. Ang ginawa niya, positibo niyang sinabi sa sarili na baka ang nakapulot nun ay taong mas nangangailangan kaysa sa kanya.
Sa mga araw na lumilipas, may trabaho pa rin naman si Leonisa, pero madalas talaga siyang pinagagalitan ng kanyang amo. Minsan, sa kanya ibinibintang kapag may maling nagagawa. Naaawa lang ito sa kanya kaya hindi siya mapaalis sa trabaho. Isang araw, nagkagulo sa trabaho nila dahil may mga maling tahi na naipadala sa customer. Malaking customer ito kaya galit na naman ang kanyang amo sa kanya. Ha? Hindi ko po alam yan. Ang ginawa ko lang po nung isang araw, nag-pack lang po ako nung binigay sa aking mga damit. Hindi ko naman po alam na kailangang i-check muna yun isa-isa. Akala ko po kasi yun na yung order Kaya inilagay ko rin lahat sa box. Naku, sorry po. Hindi ko na po uulitin. Aayusin ko na po talaga ang trabaho ko. Sorry po. Naku, parang awa niyo na po. Huwag niyo naman po akong tanggalin sa trabaho ko. Hindi nga siya tinanggal sa trabaho, pero ang daming masasakit na salitang sinabi sa kanya. Kinutya na lahat sa kanya. Mula sa pamilya niya, sa itsura niya, sa pinag-aralan niya at sa kung paano siya magtrabaho. Sinabi rin sa kanya na sa susunod na mauulit ang ganong kapalpakan, hindi na siya magdadalawang isip na tanggalin siya sa trabaho. Lalo na kung pera ng kumpanya ang manganganib dahil sa kanya. Nang umalis ang amo, nagtungo sa banyo si Leonisa at doon siya umiyak. Sobrang bigat ng dibdib niya, kaya iniiyak na lang niya ito. Okay lang to. Parte ng buhay ang mapagalitan, ang magkamali. Okay lang yan, Leonisa. Okay lang yan. Wala yan. Huwag kang susuko, ha? Marami kang pangarap. Tandaan mo na hindi tayo bibigyan ni God ng problema kung hindi natin kaya. Kaya, alam ko na kaya mo to. Hindi ka malas. Hindi ka malas. Lahat ng nangyayari may rason. Ibig sabihin lang nito, pinapatatag ka pa. Okay? Huwag ka na umiyak. Ayos lang ang lahat. Ayos lang talaga. Pangako. Pilit na pinapalakas ng dalaga ang kanyang loob. Dahil sa oras na sumuko siya, alam niyang matutulad lang siya sa mga kamag-anak niyang sinukuan na ang buhay, na naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Dahil kung ganon ang gagawin niya, ang mangyayari lang ay hindi nga sila makakaalis sa buhay na meron sila noon. Naniniwala siya na siya ang puputol ng kahirapan nila. Makakaisip siya ng paraan para magbago ang kapalaran nila. Hindi iikot sa paulit-ulit na sumpa ng buhay. Isang gabi, nang makauwi ang dalaga, nasa tapat pa lang siya ng pinto ay naririnig na niya ang kanyang ina at lolo na nagtatalo na naman. Ano bang gusto mong gawin ko? Kung naisumpa ang lahi ko, anong gusto mo? Wala naman na ako magagawa, di ba? Kung yun na talagang nangyari, kung yun na ang kapalaran nating lahat, tinanggap ko na nga na ganito na. Wala naman akong kakayahang balikan ng nakaraan para makausap si Corazon, para humingi ng tawad sa kanya, para hindi na umabot sa punto na isusumpa niya ang buong lahi ko. Kung hindi ka lang sana naging makasarili, hindi sana nahihirapan ng ganito ang buhay namin. Ang buhay ng anak ko. Sana nasa maayos siyang kalagayan, hindi yung naghihikahos kahahabol sa magandang buhay na kahit na kailan hindi niya makakamtan dahil malas kaming lahat. Tingin mo ba ginusto ko rin itong mangyari? Naaawa ko sa inyong mga anak ko, lalo na sa mga apo ko. Hindi ko naman alam kung paano puputulin ang sumpa Wala na si Corazon, matagal na siyang patay. Matagal na ring patay ang nanay niyo. Ano, gusto mo rin ba na sumunod ako? Kung pwede lang pero buhay pa ako. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Pati tong sumpa mo gusto mong takbuhan? Ikaw mamamayapa ka, habang kami at sa mga susunod pang henerasyon, anong mangyayari? Pagdurusahan naming lahat? Hindi naman pwedeng sabihin na wag na magdagdag ng lahi. Dahil paano mangyayari yon kung paulit-ulit lang din na may nagmamahal? Na may mga taong nagbabaka sakali na baka maputol nila ang sumpa na kagagawan mo?
Pati yung sumpa na hindi magkakaroon ng magandang buhay pag-ibig, bit-bit namin. Paano? Manloloko ka eh. Manloloko kang asawa. Dinamay mo kami. Oo, alam ko kung anong mali ko. Pinagsisisihan ko naman yun. Araw-araw akong humihingi ng tawad. Araw-araw kong hinihiling na sana bigyan ako kahit isang pagkakataon para maitama ko ang mga pagkakamali ko. Kung alam mo lang din anak, kung paano ako nahihirapan kapag nakikita ko kayo. Pinagsisihan mo kung kailan huli na ang lahat? Sa'yo nagsimula eh. Kung sana naging mabuti ka na lang na asawa sa kanya. Kahit na wala kami sa mundong ito. Basta wag lang namin maranasan kung gaano kapait ang buhay bilang isinumpa. Totoo naman, kasumpa-sumpa na maging tatay ka. Mas hihilingin ko pang hindi na lang nabuhay kesa ganito. Ang malas ng lahi mo dahil sa kamalasan mo sinimulan. Galit na galit talaga si Raquel. Ibinuhos na niya lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi na siya makapagtimpi. Sa tuwing naaalala niya kasi ang dinaranas nilang buhay, hindi niya magawang mapatawad ang ama. Minsan, ginugusto na lang niyang hindi siya isilang sa mundo para hindi ganon ang buhay nila. Siya pa naman ang panganay. Ibig lang sabihin nun, sa kanya nagsimula ang lahat. Ilang araw na naman ang lumipas, hindi na nagpapansinan ang mag-ama. Kahit na anong gawin ni Teodor na suyuin ang anak, hindi ito nagpapakita ng simpatsya sa ama. Kaya si Leonisa na lang ang pumagitna sa kanilang dalawa. Patawarin mo ko Apo ha. Alam ko naman kung anong galit sa akin ang nanay mo. Kasalanan ko naman talaga kung bakit ganito eh. Pangarap kong magparami ng lahi. Pero hindi ko akalain na magdurusa talaga ang bawat isang kadugo ko. Bakit po ba bigla na naman kayo nag-away ni Mama? Ang lakas pa ng sigaw niya kanina. Hindi ko alam. Basta bigla na lang siyang nagalit sa akin. Siguro dahil sa nangyayari sa'yo. Alam ko bilang magulang mahirap sa kanya na makita ang anak niyang nahihirapan. Na kahit na anong gawing pagsusumikap, hindi makaahon dahil lang sa kagagawang ko. Dahil sa kasalanan ko na lahat kayo nagbabayad. Kaya sana mapatawad niyo ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. Pero sana may makaputol ng sumpa. Noong una, hindi naniniwala si Leonisa sa sumpa ng pamilya nila. Pero mukhang totoo nga ito at ngayon ay nais na niyang siya mismo ang puputol ng sumpa. Gusto niyang sa mga susunod na henerasyon ng lahi nila wala nang magdurusa. Ngunit paano niya ito gagawin? May tao bang makakatulong sa kanya? Dahil ang nag-iisang tao na dapat nababawi ng sumpa ay matagal nang namayapa. Sinubukang magtanong ni Leonisa kung anong pwede niyang gawin. Kung sino-sino ang kinakausap niya at iba-iba naman ang sinasabi sa kanya. Sinabi niya rin sa kanyang ina ang hakbang na gagawin niya para kung sakali ay matulungan siya nitong lumaban sa sumpa ng kanilang lahi. Ginawa ko na rin niya noon kung saan-saan pa akong albularyo lumapit. Yung 2 albularyo na nakausap ko na pwede sana akong matulungan, namatay naman. Simula nun, umiwas na akong resolbahin ang problema ng pamilya natin. Wala na to. Ganito na talaga ang buhay natin. Matatapos lang itong pasakit na to kapag namatay tayo. Naniniwala po ako na may makakatulong sa atin. Hindi ako nawawalan ng pag-asa, Ma. Habang nabubuhay tayo, alam kong may dahilan itong lahat. Baka isa na sa atin ang kayang pumutol ng sumpa. Kailangan lang nating maging matapang. Ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko sa'yo, mahirap kalabanin ang sumpa na yan sa pamilya natin. Kung hindi lang sana naging manloloko ang tatay ko, hindi sana ganito ang buhay natin eh. Nadamay tayo sa pagkakamali ng isang tao. Tayong lahat ang nagbabayad ng kasalanan niya. Hindi na nakipagtalo pa ang dalaga sa kanyang ina dahil alam niya kung ano ang galit na nararamdaman nito. Matagal na niyang sinasabi ito at kahit naman pigilan niya ang ina, galit na galit pa rin ito kay Teodor. Ilang linggo pa ang nakalipas
Ang daming sunod-sunod na kamalasan ang nangyari kay Leonisa. May pagkakataon pang nagmamadali siyang pumasok sa trabaho, nakaapak pa siya ng bubog na bumaon talaga sa paa niya. Madalas din siyang nawawala ng pera, lalo na kapag sahod. Kahit na anong ingat niya, mukhang kakambal na niya talaga ang kamalasan. Hanggang sa lumipas ang ilan pang linggo, may nakilala siyang isang lalaki na kamag-anak ng albularyo na kinakausap niya. Nagkita sila noong panahon na naghihintay siyang dumating ang albularyo. Anong oras ba ang sabi ni Tio na magpunta ka rito? Wala pa kasi siya may pinuntahan yon. May nakulam kasi dun sa kabilang bayan, tapos hindi yun makabiyahe rito kaya siya ang pinapunta. Baka maaga ang usapan nyo tapos mamaya pa siya matapos dun. Mamaya pa namang 2 p.m. pero kasi inaalala ko na baka wala akong masakyan Kaya ayun, inagahan ko na lang. Mas maganda na rin tong maaga ako kesa naman late, hindi ba? Sobrang aga naman. 11:00 pa lang matagal pa yan. Hindi ka naman siguro sobrang layo no? O baka masyado ka lang excited na magamot. Sa bagay, ganyan yung iba. Minsan nga madaling araw pa lang nandito na sila Pero yung mga yun, dayo kasi sa malalayong lugar. Okay lang, makapaghihintay naman ako. Wala naman akong pasok sa trabaho ngayon. Tsaka, hindi naman ako mainipin. Okay lang din ako nakatayo para kung sakali man na mas maaga siya makauwi, di ba? Makikita niya kaagad ako. Ipapatingin mo ba yung lalamunan mo kung nakulam ka? Ganyan kasi yung nagpunta rito nung nakaraan Meron din siyang bukol sa liig pero dito naman sa gilid. Nakulam yun Nung bumalik sa amin, ayun, wala na yung bukol kasi natalo ni Tio yung mangkukulam. Hindi. Pinanganak na ako may ganito Ang ipapaano ko sana yung tungkol sa lahi namin. Ano kasi, sinumpa kami. Yung as in talagang galit na galit yung nanumpa sa amin. Ang sabi pa nga, namatay daw sa galit pagtapos manumpa. Kaya ayun, baka yun ang dahilan kung bakit sobrang lakas nung sumpa niya na sakop talaga buong lahi namin. Humihingi lang ako ng tulong ngayon. Gusto ko na kasing matigil to Naaawa na rin ako dun sa mga pinsan at pamangkin ko. Sobrang lala talagang nangyayari sa buhay namin. Naikwento ko na tuloy ang buhay ko. Sinumpa? Oo. Kapag ganyan mahirap talaga yan. Puro kasi nagpupunta rito kung hindi nakulam, nagayuma o kaya nakagambala ng kung anong maligno. Wala pa yata akong naririnig na isinumpa. Sino bang nanumpa sa lahi nyo? Sorry, masyado yata ako madaldal no? Okay lang. Sa amin nga sikat tong kwento namin Paano? Yung lolo ko may asawa siya noon. Tapos hindi sila magkaroon ng anak. Ngayon, may best friend yung asawa niya. Tapos nabuntis niya yun. So, mama ko yung anak nilang dalawa. Tapos, ayun, pinaglaban nila yung pagmamahalan nila. Kasi nga, baog yung asawa ni lolo. Tapos, gusto nga ni lolo na magkaroon ng mga anak at apo. Parang ipagpapalago yung lahi niya. Kaso, ganito naman nangyari sa lahi namin. As in, wala talagang nakaligtas na kahit na sino. Tapos, puro pa raw kamalasan ang nangyayari sa amin. Kahit sa love life, kung hindi lolokohin at gagamitin, yung totoong magmamahal naman, mamamatay. Totoo ba? Di wala kang boyfriend? Tingin mo ba magkakaroon pa ako ng boyfriend? Tingnan mo nga tong sakit ko. Tsaka ayoko, baka mamatay lang siya Baka madamay pa siya sa kamalasan ko sa buhay, no? Kung matutulungan ka naman ng tiyo ko, matitigil na yung sumpa. Kaya pwede ka na mag-asawa. Ang ganda mo pa naman. Sayang naman ang lahi, di ba? Baliw! Paano nga magkakaroon ng lahi kung sinumpa nga? Kaya nga pinipigilan magpalahi para mapigilan ang sumpa, di ba? Sana maalis ni tiyo ang sumpa. Para naman maligawan kita. Baliw! Anong pinagsasabi mo dyan? Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Alam mo, masama yung ginagawa mo. Ha? Ano namang masama na nagkakakrush ako sa'yo? Totoo naman yun Noong una ang akala ni Leonisa ay nagbibiro lang ang binata. Pero gumagawa ng paraan si Jonathan para mas lalo silang magkalapit na dalawa. Umiiwas ang dalaga
lalo na kapag naiisip niya ang sumpa ng pamilya nila. Pero aaminin niya, bilang isang tao, naghahangad din naman siya ng pag-ibig. Gusto niya rin itong maranasan. At tunay nga ang sinabi ng kanyang ina, na kapag pilit niyang tatakbuhan ang pag-ibig, mas lalo niya itong aasamin. Litong-lito na siya sa mga nangyayari. Habang nagpapatuloy ang ginagawa ng tiyuhin ni Jonathan na alisin ang sumpa sa lahi nila, siya namang mas lalong paglalapit nilang dalawa. May nabubuo ng pagmamahalan kahit na hindi pa nila ito binibigyan ng linaw. Isang araw, habang magkasama ang dalawa, munti ka ng masagasaan si Leonisa. Mabuti na lamang ay hinila siya ni Jonathan. Sabi sa'yo malas talaga ako, di ba? O muntikan na ako masagasaan. Tapos kanina may dumi yung inupuan ko. Tapos natapilok pa ako kahit naglalakad lang naman ako. Ay, malas talaga sa buhay. Pero alam ko, matatapos din to. Kaya nga mas lalo kung gusto makasama ka eh. Para ako na lang ang magiging tagapagligtas mo, di ba? May pogi kang superhero. Isa pa, masaya rin ako kapag kasama kita. Wala naman ako nakikitang mali sa'yo eh. Ikaw lang din yung walang tiwala sa sarili mo. Hoy, wag! Kawawa ka lang talaga kapag sa akin ka napunta. Isipin mo na lang talaga, kahit konting awa na lang para sa sarili mo. Sayang talaga ang buhay mo, sinasabi ko sa'yo. Grabe ka, kawawa talaga. Oo. Alam mo, gwapo ka, mabait, masipag din. Kaya maraming babae ang magkakagusto sa'yo. Mas kaya ka nilang bigyan ng magandang pamilya, magandang lahi. Huwag ka sa akin kung ayaw mong mabilis kang mamatay. Alam mo, feeling ko, tayong dalawa ang puputol niyang sumpa ng lahi niyo. Ako may kamag-anak akong albularyo, pero ako ang magpapatulong sa kanya na huwag tabla ng sumpa-sumpa na yan. Nako ha, walang exemption sa sumpa namin. Kaya kahit na gusto kita, hindi ko naman pwedeng isaalang-alang ang buhay mo, no? Marami pang pwedeng mangyari sa'yo. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo sa akin, ha? Ibig sabihin gusto mo ko? So, may chance talaga tayo? Subukan lang natin. Wala namang mawawala eh. Paano kung totoo naman talaga na tayong tatapos ng sumpa ng pamilya nyo? Bigyan mo ko ng chance. Papatunayan ko na kaya nating labanan ng anumang sumpanan na ipataw sa inyo. Tayo mismo ang puputol nun. Hindi pa kumbinsido si Leonisa pero mapilit ang binata. Kaya sa unang mga buwan nilang magkasintahan, inilihim nila ito. Kinakabahan palagi si Leonisa, lalo pat lagi niyang iniisip na baka biglang mawala sa kanya ang nobyo. Pero maayos naman palagi si Jonathan. Wala pa ring nagiging balita kung paano nga ba nila magagawang alisin ang sumpa. Nagtanong nga ang albularyo kung saan ang libingan ni Corazon, pero hindi niya ito masagot dahil hindi naman sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Isang araw, habang nasa bahay ang dalaga, nagtanong siya sa kanyang ina. Ma, tingin mo, hindi kaya tunay na pag-ibig ang magtatapos ng sumpa ng pamilya natin? Anong akala mo rito? Isang kwento sa telebisyon? Walang tunay na pag-ibig ang tatapos sa sumpa na ito. Dahil selyado to ng galit dahil din sa pag-ibig. Kung tunay na pag-ibig pala, bakit hindi magawa ng mga kapatid ko o mga pinsan mo na maputol ang sumpa? Nagkaroon sila ng tunay na pag-ibig pero dahil hindi tayo pwedeng maging masaya, namatay din ang mga yun. Kaya huwag kang maniwala sa pag-ibig kung ayaw mong masaktan. Wala lang, naisip ko lang kasi. Di ba? Baka kung may dalawang tao na nagmamahalan na lalaban sa sumpa, minsan kasi pag-ibig at paniniwala ang nakakatalo sa sumpa. Paano ka lalaban, Aber? Maghahalikan kayo tapos mawawala na ang sumpa? Walang ganon. Wala na tong pag-asa dahil kung yung naunang taong isinumpa, hindi niya magawang pigilan o tapusin ito tayo pa kayang apektado lang. Wala na to. Ang kailangan na lang tanggapin na lang natin kung anong kapalaran natin. Iisa lang tayong lahat. Kung anong isinumpa, yun din ang meron sa atin. Kaya kung ayaw mong may magpatuloy ng sumpa, huwag kang magkaroon ng anak. Hindi nakakibo si Leonisa dahil hindi niya maamin sa kanyang ina na buntis siya.
Gusto na sana niyang ipakilala ang nobyo pero mas lalo siyang nakakaramdam ng takot. Hindi niya alam kung paano sisimulan at paano ipaliliwanag dito na may nobyo na siya. Lalo na at ilang beses na ring ipinaalala sa kanya na hanggat maaari ay pigilan niya ang sarili na magmahal. Dahil lahat sa pamilya nila ay nawawalan ng minamahal. Hanggang sa dumating ang araw na mismong ina niya ang nakapansin na tila ba nagdadalang tao siya. Matapos niyang maduwal sa pagkain na bigay ng kanyang lolo. Ayos ka lang ba, Apo? Hindi ba masarap? Doon ko naman yan binili sa tindahan na sinasabi mong paborito mo ang luto. Baka hindi na siya yung nagluluto noon. Teka nga, patikim ako. Oh, maayos naman ah. Parang lasa siyang panis, Lo. Iba talaga siya, ang baho pa. Naku, baka sira na yan. Saka ayoko po muna niyan. Iba yung gusto ko eh. Parang masarap kumain ng kamyas tapos ibababad sa bagoong na may sili. Kamyas? Teka, saan naman ako kukuha niyan? Sandali, alam ko meron pang tanim nun si Balong. Sige, mamaya paglabas ko kukuha ko nun. May bagoong pa naman tayo dyan eh. Pumitas ka na lang ng sili. Ayos yung gusto mong pagkain ah. Dati ayaw mo nun dahil kamo maasim tapos ang tagal pa maalis nung mapakla sa dila. Hindi ko nga rin po alam, Lo. Basta bigla ko na lang din po naisip. Kanina ko pa po yan gusto eh. Kasi naisip ko na parang ang aga pa masyado. Baka kako sumakit ang sikmura ko. Saka gusto ko nga rin ng bayabas. Pero yung sobrang liit as in, yung parang may bulaklak pa sa dulo. Sarap nun eh. Yun naman, mapait. Buntis ka ba, Leonisa? Po? Paano nyo naman po nasabi? Buntis ka ba? Sorry, Ma. Punyeta naman, Leonisa! Ano ba sinabi ko sa'yo? Talagang nagdagdag ka pa ng batang magdurusa sa sumpa ng lahi natin? Alam mo naman kung ano mangyayari sa bata, di ba? Hindi ka talaga nag-iisip? Hindi pa ba sapat yung dinaranas mo? Gusto mo pang mandamay ng iba? Hindi mo ba nakikita tong nangyayari sa ating lahat? Huwag ka magalit sa anak mo. Paano kung nagmahal lang naman siya? Hindi naman niya mapipigilan yun eh. Damdamin yun ng isang tao. Nagmahal? Punyeta ang pagmamahal yan! Alam niyong kasumpa-sumpa ang magmahal sa pamilyang to! Yung lalaki mo, kung hindi ka niyan iiwan, ikaw mismo ang maglilibing sa kanya! Hindi mo man lang inisip ang kapakanan ng taong yun. Kung totoong mahal mo siya, hindi mo siya idadawit sa sumpa. Nagpabuntis ka pa talaga? Ano na lang ang mangyayari sa bata? Ha? Ipapanganak na may kapansanan? Siya ang susunod sa yapak mo na magiging malas sa buhay? Ma, alam ko naman na kaya namin tong lampasan eh. Alam ko na kayang itigil itong sumpa na meron ng pamilya natin. Hindi daranasin ni Jonathan ang kaparehas na nangyari sa mga naging asawa o minahal na mga kadugo natin. Hindi magiging katulad ko ang anak ko. Kaya naman yan. Kung hindi kasi dahil sa iyong manloloko matanda ka, kung sana nakontento ka na lang, walang ganito. Naulit na lahat. Yun nangyari sa akin, nangyayari na ngayon sa anak ko at sa mga susunod pang henerasyon. Walang makakalaya sa lintik na sumpa na to. Dapat ikaw lang ang pinagbabayad, hindi kami. Lalong hindi ang mga walang muwang na batang isinilang lang para pagbayaran ang kasalanan mo. Sa'yo nagsimula tong lahat. Kung alam mo lang kung gaano kita kinasusuklaman. Ma, huwag niyo naman pong awayin si Lolo. Desisyon ko naman din to eh. Naniniwala pa rin ako na baka itong anak ko ang puputol ng sumpa ng lahi natin. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Hindi mo alam kung anong buhay ang pinapasok mo. Wala na rin naman ako magagawa. Andyan na yan eh. Binuo nyo na yan. Dinala mo na yan sa kasuklam-suklam na lahi na to. Hindi ka na naawa sa bata. Alam mo kung anong kamalasan ang mapabilang sa pamilyang ito. Paglaki ng anak mo, magsisisi rin siyang napabilang siya sa pamilya na may sumpang pinagbabayaran kahit na hindi naman siya ang may kasalanan. Halatang galit na galit ang ina ni Leonisa. Naiintindihan naman ito ng dalaga dahil alam niyang iniiwas lang siya ng ina na danasin ang sakit na nararamdaman nito.
Pero malakas talaga ang paniniwala ni Leonisa na mawawala ang sumpa. Lalo pat gumagawa naman sila ng paraan. Nakakatulong din naman ang tiyuhin ni Jonathan. Pagpasensyahan mo na lang muna ang mama mo. At pasensya na rin na po ko ha kung nadadamay kayo sa kasalanan ko. Kung sana mabibigyan lang ako ng pagkakataon na maitama ang mga pagkakamali ko, ginawa ko na. Pero hindi ko talaga alam kung paano eh. Araw-araw ako nagsisisi, pero alam kong walang nakakarinig sa akin. May kausap na po akong albularyo. Yung pong tiyo ni Jonathan, gumagawa po siya ng ritual para mawala itong sumpa ng lahi natin. Manalig lang po tayo. Alam ko po at naniniwala po ako na magiging maayos ang susunod na henerasyon ng lahi natin. Hindi po tayo habang buhay na parurusahan. Sana nga po, sana nga. Dahil alam na ng pamilya niya ang kanyang pagdadalang tao, ipinakilala na rin ni Leonisa ang kanyang nobyo. Dinala niya ito sa kanilang bahay pero hindi nakipag-usap ang kanyang ina. Galit yata sa atin ang mama mo. Iniiwasan niya ako kanina pa eh. Tapos nung binati ko siya, tuloy-tuloy lang siya naglakad. Pero okay lang, alam ko naman kung bakit eh. Dahil alam niya na pwedeng may masamang mangyari sa relasyon nating dalawa. Hayaan na lang muna natin. Alam ko namang nag-aalala lang siya sa mangyayari sa buhay ko eh. Pero mahal ako ng mama ko. Hindi niya lang tanggap na baka masaktan ako. Hayaan mo. Kakausapin ka rin niya. Kapag napatunayan na natin sa kanya na mapuputol natin ang sumpa, alam ko magiging masaya rin siya sa kung ano man ang meron sa atin ngayon. Intindihin na lang natin dahil nga bilang magulang, ayaw din naman niyang maranasan ng anak niya ang naranasan niya. Lalo na kung may kinalaman sa sumpa. Maniwala na lang tayo na mapapatunayan natin sa kanilang tayo ang puputol ng sumpa ng lahi niyo. Naniniwala rin ako. Alam ko rin na hanggat kasama kita, matapang ako. Para sa atin, para sa anak natin, at sa susunod pang henerasyon ng lahi natin. Kahit na magkasama silang dalawa na nakatira sa iisang bahay, hindi pa rin maalis sa isipan ni Leonisa ang mga posibilidad na maaaring mangyari kay Jonathan. Tumira na kasi silang dalawa sa iisang bahay. Nangupahan sila kung saan si Jonathan ang nagtatrabaho habang si Leonisa naman ay nasa bahay lang. Inaalala rin kasi ni Jonathan ang bata na baka mapahamak ito lalo pat takaw sa aksidente si Leonisa. Na kahit nasa bahay lang siya, nasasaktan pa siya. Minsan, dumalaw ang ina ni Leonisa sa bahay nito. Ang akala pa naman ng dalaga ay ayaw na siyang makita ng ina matapos niyang umalis ng bahay. Anong nangyari dyan sa kamay mo? Nasugat ka ba? Nagluluto po kasi ako kanina, ma. Tapos hindi ko sinasadya na paso po yung kamay ko sa mainit na kawali. Pero okay lang po ako. Kumusta naman po kayo? Pasensya na po ha, hindi ako gaano makapunta sa bahay. Hindi kasi ako lumalabas eh. Kasi nga, alam niyo naman po, kailangan ko talaga mag-ingat. Lapitin pa naman po tayo sa aksidente. Baka kahit naglalakad lang ako sa labas, kung ano pang mangyari sa akin. Anong nararamdaman mo? Baka mapahama ka sa panganganak. Nag-aalala ako sa'yo kasi yung pinsan mo, si Jenica, patay na siya. Nanganak siya kahapon at namatay siya. Tapos yung anak niya walang mga kamay at paa. Bigla ako natakot. Inaalala ko baka kung anong mangyari sa anak mo. Kailan ba ang kabuhanan mo? Huwag ka naman matakot, ma. Manganganak pa naman na ako sa susunod na buwan. Hindi naman siguro ganun. Naku Lord, please, huwag pong ganun ang danasin namin ng anak ko po, ha. Ay, kinikilabutan naman ako sa mga ganyang balita. Ayoko mag-overthink dahil ayoko maka-attract ng bad energy. Nagpa-ultrasound ka na ba? Anong resulta? Healthy naman daw po ang bata eh. Buo naman siya. Wala rin akong sakit. Kaya naniniwala talaga akong walang mangyayari sa anak ko. Naniniwala rin kami ni Jonathan na tutulungan talaga kami ng mga ritual ng tiyo niya. Mabuti naman. Baka nga nakatulong yung tiyuhin ng boyfriend mo.
Magdasal ka na lang palagi, baka marinig ang dasal natin. Sana maging maayos kayo ng apo ko. Yun lang ang tanging hiling ko. Ayoko maranasan yung dinanas ko sa buhay. Dahil sa naging usapan nila na yon, hindi na mapakali si Leonisa. Bigla-bigla na lang siyang inaatake ng kung ano-ano sa kanyang utak. Kaya kapag nakakaramdam siya ng takot, nagdarasal na lang talaga siya. Nananalig na walang mangyayari sa kanila ng anak niya o sa pamilya niya. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang si Leonisa, ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ano nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bigla akong kinabahan eh. Natakot ako sa panaginip ko. Nanganak na raw ako, tapos yung itsura ng anak ko sobrang lala. Nakakatakot daw. Kahit mga doktor natakot sila eh. Ayoko mangyari yun. Hindi yun mangyayari. Kita naman sa ultrasound na normal ang anak natin eh. Saka may ginagawang proteksyon ng tiyo ko para sa atin at sa bata, di ba? Hindi naman agad mapuputol ang sumpa. Ang mahalaga, protektado ang pamilya natin. Ibig sabihin sa atin nagmumula ang pagbabago ng lahi nyo. Huwag ka nang kabahan, okay? Ayoko na nag-overthink ka ng ganyan eh. Pinipilit ni Jonathan na pagaanin ang loob ng kanyang asawa. Habang lumilipas ang araw, walang ibang nangyayari kay Leonisa kundi ang matakot. Hanggang sa sumapit na ang araw na manganganak na siya. Hinihintay niyang dumating ang asawa pero hindi niya ito matawagan. Hanggang sa isinugod na siya sa ospital. Nagkaroon pa nga ng aberya dahil nasiraan ang unang sasakyan. Noong lumipat sila, naubusan naman ang gasolina. Kaya hirap na hirap silang humanap ng sasakyan na magdadala sa ospital. Ilang kamalasan pa ang nangyari bago siya madala sa ospital. Noong kapapanganak pa lang niya, nagkaroon naman ng sunog sa isang kwarto malapit kung saan nakalagay ang mga bagong panganak na sanggol. Umiiyak na lang si Leonisa nung mga panahon na yon dahil nag-aalala siya sa ano pang pwedeng mangyari. Nang kinahapunan, dumating din ang asawa niya sa ospital pero may benda ito sa ulo. Oh, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nagpa-doktor ka na ba? Ano yan? Bakit ganyan? Ay, ano ka ba naman? Alam mo nang praning ako, di ba? Baka mamaya mapahamak ka. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Nauntog lang ako kanina dahil hindi ko nakita yung nakausling bakal. Kumusta naman ang anak natin? Maayos ba siya? Ikaw, kumusta ka naman? Hindi ka ba nahirapang manganak? Normal ang bata, mukhang wala ring sakit. Salamat sa Diyos. Mabilis ding nanganak ang asawa mo, saka hindi rin nagkaroon ng kahit na anong komplikasyon. Ay, salamat naman. Nag-aalala ako kanina bago pumunta rito eh. Natawag ko na yata lahat ng santo para lang maging maayos ang asawa at anak ko. Salamat po pala ma, sinamahan niyo si Leonisa. Nakakatuwa, ang anak niyo ang kauna-unahang bata na isinilang sa lahi namin na maayos. Mukhang totoo nga na kayo ang puputol ng sumpa. Pati pagsasama niyo naging maayos. Salamat, Jonathan. Basta po naniniwala tayo na magiging maayos ang lahat. Nasa pananampalataya rin po yan. Kung kami naniniwala, dapat tayo ring lahat para hindi natin ma-attract ang bad energy. Lagi tayo maging positive sa buhay. Inoobserbahan nila ang bata at mukhang maayos nga ito. Walang nakita na kahit na anong sakit, kaya ikinatuwa nilang lahat ang nangyari. Iniisip nila na sa mga susunod na henerasyon, wala na ang sumpa na nakapataw sa pamilya nila. Mukhang si Leonisa nga ang pumutol dito, dahil siya lang din ang nagkaroon ng karelasyon na tumagal. Doon lumakas ang paniniwala nila na sila rin sa susunod ay magiging maayos. Masaya si Leonisa na nabigyan niya ng inspirasyon ng lahi niya. Isang araw, bumisita si Teodor sa bahay ni Leonisa para makita ang kanyang apo. Ang ganda naman ng apo ko. Kamukha ng mama niya. Paano naman po ako, Lo? Ay, kamukha din ng papa niya. Dalawa ho kami ang kamuka. Ang mata nakuha sa'yo, Jonathan.
Pero itong ilong, ay ang cute. Kuha sa mama niya. Buti hindi masyadong naging pango. Kaya nga po, Loy. Ang sa mama niya kasi ganito lang kaliit halatang Pilipino. Hoy, palibasa, malaki lang yung ilong mo. Parang laging galit kasi, ang laki ng butas ng ilong. Napakaswerteng bata. Sana tuloy-tuloy na apo ko. At sana lahat din ng isisilang yung mga apo ko ay maayos na. Gusto kong makita kayo na maayos at malayo sa sumpa ng pamilya natin. Huwag na lang po nating pag-usapan yung mga ganyan, Lo. Ayoko na rin pong maalala o balikan kung anumang nangyari sa pamilya natin. Ang mahalaga po, nakatakas na tayo. Ito na po ang simula ng pagbabago ng lahi natin. Wala na po ang sumpa. Wala nang magiging kalbaryo para sa ating lahat. Masaya sana. Maganda ang mga naiisip ni Leonisa. Nakalaya sila. Nakaligtas ang bata sa sumpa. Pero hindi ibig sabihin nun ay nakaligtas na siya sa hagupit ng paghihiganti sa lahi nila. Nagising na lang siya ng madaling araw. Hindi niya pansin na wala pala ang asawa niya. Nakatulog siya nung hapon kaya ang akala niya ay umuwi na si Jonathan. Sa hindi mawaring dahilan, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Walang tawag, walang kahit na anong tugon ang asawa. Ay, Diyos ko po. Sana naman maayos ang asawa ko. Walang masamang mangyari sa kanya. Ay, ano ba, Jonathan? Nasaan ka ba? Bakit nakapatay itong cellphone mo? Malalakas na pagkatok ang narinig ni Leonisa mula sa pinto. Sunod-sunod yun. Kakilala niya kung sino ang kumakatok. Isa sa mga kaibigan ng asawa niya. Ayaw niyang buksan dahil natatakot siya sa maaaring mangyari o maaaring matuklasan niya. Pero binuksan niya pa rin ito. Hingal na hingal ang lalaki. May dugo rin ang katawan nito, para bang gasgas sa balat. Nang magsalita na ang lalaki, doon tuluyang gumuho ang mundo ni Leonisa. Nalaman niyang patay na ang asawa niya. Para siyang nabibingi. Wala siyang maintindihan sa nangyayari sa paligid niya. Ayaw niya yung paniwalaan dahil paano niya tatanggapin na wala na ang asawa niya kung nangako ito sa kanya na hindi siya mapapahamak kahit na ano ang mangyari. Sana nga lang ay panaginip yun, pero hindi. Nagpasama si Leonisa sa kanyang ina. Kitang-kita niya na bangkay yon ng asawa. Hindi to totoo, Ma, di ba? Gisingin mo si Jonathan, Ma. Sabi mo sa kanya, umiiyak na si baby, hinahanap na siya. Ma, sige na, Ma. Sabi mo sa kanya, umuwi na siya. Wala na tayong magagawa, anak. Ito na yun mismo. Patay na ang asawa mo. Patay na si Jonathan. Hindi yun totoo, Ma, di ba? Baka naman niloloko niya lang ako. Baka may surprise siya sa akin. Ang sabi niya kasi may ibibigay siya sa akin eh. Hindi naman yung ganito, Ma. Yung anak namin naghihintay sa kanya. Ma? Hindi kumibo si Raquel, kaya nagwala na si Leonisa at ilang beses niyang tinawag ang asawa niya. Wala pang 1 taon ang kanilang anak. Kapapanganak niya lang, tapos mawawala na siya ng asawa. Nawala sa kanya ang taong nagpapaalala sa kanya na hindi siya malas. Pero ngayon, mukhang ang sumpa na akala nilang natakasan nila ay siyang sumpa na paulit-ulit siyang nilalapitan. Hindi niya tinanggap ang nangyari sa kanyang asawa. Iniisip niya palagi na nasa trabaho lang ito. Nakaburol sa bahay ng tiyuhin niya si Jonathan pero hindi siya nagpupunta. Hanggang sa huling lamay na. Apo, sige na. Pumunta ka na sa lamay ng asawa mo. Tignan mo siya sa huling pagkakataon. Magpaalam ka na sa kanya para matahimik na rin ang kaluluwa niya. Hindi naman patay ang asawa ko. Alam ko babalik yun dito sa bahay. Miss na niya ang anak namin. Hinahanap na rin siya ni baby.
Alam ko naman, Apo, na mahirap yang tanggapin. Gayong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Sana kahit sa huling sandali lang, samahan mo naman ang asawa mo. Bakit ganitong buhay natin? Bakit kasi ganito pa tayo isinumpa? Bakit kailangan pagdusahan lahat? Akala ko maayos ni. Akala ko nakawala na ako. Mas masakit pa pala yung balik sa akin. Doble. Hindi lang. Higit pa sa ilang libong sakit. Umaasa ako na maayos na eh. Umasa akong tapos na eh. Pero hindi tayo tinatantanan ng lintik na sampa na to. Mahal na mahal ko yung asawa ko, Lo. Mahal namin ang isa't isa, Lo. Bakit kami ang nagbayad ng kasalanan mo? Bakit kami ang paulit-ulit na binabalikan ng galit ng dati mong asawa? Bakit kami? Wala naman kaming kinalaman dun, Loy. Wala kaming kasalanan, di ba? Ang tangi lang naming kasalanan. Ipinanganak kami sa lahi mo. Patawad, Apo. Patawarin niyo ako. Kapag ba pinatawad kita, mawawala tong sumpa? Babalik ba ang asawa ko? Magiging maayos pa ang buhay namin? Yung mga tito ko, mga pamangkin ko na nagdusa tulad nitong sa akin, magiging maayos din ba sila? Yung mga batang isisilang pa lang, makakatakas ba sa parusa? Hindi naman yata, di ba? Bakit ngayon ka pa hihingi ng tawad? Bakit sa amin pa? Bakit hindi nung mga panahon na nakasakit ka ng ibang tao? Kami yung nagdusa eh. Kami yung nagbayad. Bakit kasi gumawa kayo ng kasalanan noon? Bakit hindi mo pinag-isipan na nakakasakit ka ng tao, Lo? Bakit? Hindi ko alam. Pasensya na kayong lahat sa akin. Alam ko ang galit niyo. Tama lang na magalit kayo sa akin dahil wala akong kwentang tao. Ako ang nagdala sa inyo sa sitwasyon na ganito. Inuna ko yung kagustuhan ko at nagbakasakali na hindi magtatagal ang sumpa. Pero mali ako dahil mas lumalala pa ngayon. Kung buhay ko man ang kabayaran, sana maging sapat na yon para sa pagbabago at kapatawaran niyong lahat. Ilang beses na humingi ng tawad si Teodor. Pero kahit na paulit-ulit niyang gawin yon, wala pa ring mangyayari. Patay na si Jonathan at nagdurusa na si Leonisa. Sa huling sandali na makikita ni Leonisa ang lalaking mahal niya, bumuhos ang kanyang luha. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak, ang magmukmok, ang malungkot at magkulong. Damang-dama niya kung ano ang ibig sabihin ng sakit. Kung ganoong kasakit ang dinanas ni Corazon matapos siyang traidorin ng asawa at kaibigan, magagalit naman talaga siya ng husto. Pero ang hindi maunawaan ni Leonisa ay kung bakit kailangang pati sila ay madamay. Dahil kung makikita lang nila si Corazon, marahil ay maaawa ito sa kanila. Ang tunay na kinagagalitan lang naman ito ay si Teodor. Sa paglipas ng ilang buwan na wala na ang asawa ni Leonisa, nagsimula siyang bumalik sa bahay nila. Pero hindi na rin niya kinakausap ang kanyang lolo. Doon niya lubos na naunawaan kung bakit iba sa mga kamag-anak nila ayaw nang kausapin si Teodor. Apo ko, tignan mo to. Bumili ako ng laruan para sa anak mo. Tingnan mo, matutuwa siya rito. Inipon ko pa ang pera ko para mabili ito. Hindi matutuwa ang anak ko dyan. Baka mamaya madamay pa siya sa kamalasan nating lahat. Hindi ko pa nga sigurado kung may susunod pang malas na mangyayari sa buhay ko. Pero wag naman sanang madamay ang anak ko. Wag naman sana sa kanya mapunta ang karma na dapat kayo ang nagbabayad. Nakakasuklam to.
Pumasok sa loob ng kwarto si Leonisa kung saan nakita niya ang anak na mahimbing ang tulog. Sumunod namang pumasok sa loob ang kanyang ina. Kanina pa naririnig ni Raquel ang argumento nilang maglolo pero hindi siya nakialam. Dahil alam niya naman na naglalabas lang ng sama ng loob ang anak. Napatulog ko na. Umiiyak kanina pero hindi na kita tinawag. May gatas naman siya dyan kaya nagtimpla na lang ako. Wala ka namang napapansin na kakaiba sa anak ko, Ma? Sakit o kung ano man? Natatakot ako na baka isang araw kung ano na lang mangyari sa kanya. Pina-check up ko siya. Wala namang natatagong sakit. Ang sabi, kahit sa physical niya at mental, maayos naman daw. Wala naman akong napapansin na kakaiba. Sana talaga wala. Wala naman. Malusog nga siya. Totoo na hindi siya nadamay sa sumpa. Baka nakatulong din yung ginawa ng tiyo ni Jonathan. Siguro, kung may dagdag panangga ang anak mo, mas mapapanatag tayo na walang dadapo na sumpa sa kanya. Proteksyon para sa sumpa ng lahi natin. Pupunta nga ako dun bukas, kakausapin ko. Gusto ko sana magtrabaho, pero natatakot naman akong iwan ng anak ko. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi ko nakakayanin kung pati ang anak ko magiging kabayaran sa kasalanang hindi naman kami ang may gawa. Pwede naman ako mag-alaga sa anak mo. Babantayan kong maigi. Dahil takot din ako na baka bawian siya bigla. Iba pa namang umatake ang sumpa sa atin. Akala ko nga hindi na kayo maaapektuhan ng pamilya mo Akala ko nakalaya na kayo. Pero sadyang kusang lumalapit ang sumpa. Kung nakaligtaan ka ng isang beses, babalik at babalikan ka. Kaya sana, huwag yung mangyari sa anak mo. Lalo pa at siya lang ang nasa lahi natin ng maayos. Huwag naman sanang sa kanya ang punta ng mas malalang sumpa. Kasi hindi maalis sa akin ang galit na nararamdaman ko kay Lolo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, habang buhay ko siyang sisisihin. Hindi ko matatanggap na tayo ang nagbabayad ng kasalanan niya. Kung bakit tayo ang nasasaktan, dahil lang sa naging mapanakit siya noon. Dapat siya lang mismo ang gantihan. Alam mo kung bakit tayo ang ginantihan? Dahil kung si tatay lang ang makakaramdam ng sakit, parang baliwala lang. Dahil alam niyang makatarungan yun. Pero kung tayong lahat at nakikita niya mismo, higit na triple ang sakit nun para sa kanya. Doon niya mas lalong mararamdaman ang pagkakamali niya. Kahit na magmakaawa pa siya sa taong nagawa niya ng mali, wala nang kapatawaran. Maging sa atin, walang kapatawaran ang pinaranas niyang buhay sa atin. Isang paalala na ang taong gumawa ng masama sa kapwa, ang balik ay sa taong mahalaga sa kanya. Para doon niya maramdaman kung gaano kasakit ang pinaramdam niya noon. Hindi talaga maalis ang galit na nararamdaman ng dalaga. Hanggang sa nakausap niya ang albularyo na tiyuhin ni Jonathan. Sinabi lang sa kanya nito na hindi niya talaga kayang alisin ang sumpa. Kahit na malakas na ang puwersa niya, hindi maalis ang ano pang isinumpa ng pusong galit. Nabawasan niya ang epekto nito, pero hindi kailanman maaalis. Parang awa niyo na po. Nawala na sa akin ang asawa ko. Ayoko namang mawala rin sa akin maging ang anak ko. Tulungan niyo na ako. Gagawin kong lahat para sa anak ko. Tulungan niyo akong matapos ng sumpa na ito. Bilang katarungan na rin sa sinapit ng asawa ko. Alam ko at naniniwala ako na may magagawa pa tayo para maputol itong sumpa na ito. Ngayon na isa ng ina si Leonisa, mas lalong naging buo sa kanyang puso na gawin ang lahat para matapos na ang sumpa ng kanilang lahi. Kahit nahirap siya, kahit na nasasaktan siya at kahit na nagkakandamalas ang buhay niya. Ang alam niya lang, hanggat kailangan siya ng anak niya, ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng bago at mas maayos na buhay. Malayo kung sa kung ano ang naranasan niya. Pansin niya kasi na sa lahi nila, lahat sila tinanggap na nakakapit na sa kanila ang sumpa. Walang gustong lumaban, walang gustong tumaliwas. Kaya siya mismo ang gagawa nun. Naging mas matapang siyang harapin ang lahat. Ganoon ang nagagawa ng pagiging isang magulang.
Hindi pa rin sila magkaayos ng kanyang lolo pero kinausap niya ito. Gusto kong malaman kung anong buong katotohanan mula sa pagbuo ng sumpa hanggang sa kung saan inilibing si Corazon. Gusto kong putulin na itong sumpa na ito. Alam mo na ang lahat, di ba? Isa pa, hindi ko alam kung saan nakalibing si Corazon. Nung naghiwalay kami, hindi naman na kami nagkita kahit nung namatay na siya. Utang na loob, huwag ka na magsinungaling. Kung talagang gusto mo magbagong sitwasyon naming lahat at nang sa susunod na henerasyon, sabihin mo yung totoo. Aminin mo kung anong ginawa mo. Hindi tayo parurusahan ng ganito para sa simpleng bagay lang. Hindi lang ito basta panluloko sa kanya o pananakit mo. Alam ko meron pa. Utang na loob. Kung totoong humihingi ka ng tawad at nagsisisi ka, aminin mo na kung ano ang nagawa mo. Hindi matatapos itong sumpa na ito kung dadalhin mo hanggang sa kamatayan mo ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Hindi pa ba sapat na pati ako nahihirapan sa nangyayari sa inyo? Hindi yun sapat kung hindi ka kumikilos para mabago yun. Alam kong ikaw lang ang nag-iisang tao na may alam. Sana naman, maging lalaki ka. Maging tao ka na kayang manindigan. Hindi isang duwag na matanda na nagtatago sa paghihirap ng lahi mo. Paano mo naaatim na tingnan kaming lahat na nagdurusa na dahil lang sa kasalanang nagawa mo? Sabihin mo, saan nakalibing si Corazon? Saan niyo siya inilibing? Hindi kumibo si Teodor. Nakatingin lang siya sa kanyang apo na ang mga mata ay nagsusumamo. Nanghihingi ng kasagutan. Nanghihingi ng katapusan sa pagdurusa nila. Nang tingnan ni Teodor ang buong paligid, nakita niya rin ang mga apo niyang may kapansanan. Mga nagdusa ng matagal na panahon dahil lang sa kasalanan niya. Nasa sementeryo naman siya, doon sa libingan ng tatay niya. Pero ikaw ang pumatay sa kanya, tama? Oo, dahil natakot ako nung gabi na isinumpa niya kami. Buntis ang lola mo noon at dahil sa takot ko, hindi ko sinasadya na mapatay siya. Noong mga panahon na yun, wala namang gaanong tao rito. Walang nagtanong. Wala naman siyang pamilya dahil patay na ang mga magulang niya. Pinalabas ko na lang na nagkaroon siya ng sakit. Dahil wala akong panggasto sa kanya, pinahukay ko na lang din yung libingan ng tatay niya. Simula noon, hindi na ako dumalaw. Walang maayos na libing, walang padasal. Basta alam lang dito ng lahat na patay na siya. Akala ko pag namatay siya, dadalhin niya yung sumpa at hindi na matutuloy. Hindi ko naman alam na hanggang sa kahuli-hulihan ko yatang lahi, bit-bit yung sumpa niya. Nakita mo na? Ganyan ka kasamang tao. Ganyan mo ginawang miserable ang buhay naming lahat. Kung hindi ka papipilitin, hindi mo pagugustuhin ituwid ang lahat. Ilang beses kang humingi ng tawad sa amin. Yun pala, ikaw pa rin ang may kasalanan kung bakit hindi kami makatakas sa ganitong buhay. Buti nagkagawa mo pang makatulog ng maayos dahil dyan sa mga kasamaang nagawa mo. May pagkakataon sana kami na maging normal, maging masaya sa buhay. Pero dahil sa pagiging makasarili mo, nawalan kami ng pagkakataong maging malaya. Patawarin niyo ako mga apo ko, mga anak ko. Patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa kong mali. Hindi pwedeng paghingi lang ng tawad ang gawin mo. Bigyan mo ng katarungan ang kasalanan mo para sa katahimikan na rin naming lahat. Ayaw ni Teodor na makulong, kaya hindi niya kayang aminin ang ginawa niya. Pero isa sa mga anak na lang niya ang nagsuplong sa kanya, kasama na ang record ng mga sinabi niya. Ang pag-amin niya. Dahil doon, nabuksan ang kaso sa pagkamatay ni Corazon. Hindi na rin nila ginalaw ang bangkay nito na nakalibing na. Ang ginawa na lang ni Leonisa, inalaya na lang nila ng dasal. Nagpatulong din siya sa albularyo ng iba't ibang paraan ng pag-aalay para sa katahimikan ng kaluluwa ni Corazon. Humingi sila ng tawad dahil alam naman nilang may kasalanan din ang lahi nila. Nakulong si Teodor kahit na matanda na ito. Bilang kabayaran na lang din sa mga kasalanan na nagawa niya. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang pamilya kahit nagalit ang iba sa kanya.
At sa pagiging matapang ni Leonisa, naputol niya ang sumpa ng kanilang pamilya. Walang masamang nangyari sa kanyang anak. Ang iba niyang pinsa na nagkaroon ng anak at asawa, naging maayos na rin. Malaki ang pasasalamat nilang lahat sa kanya dahil hindi siya sumuko na darating din ang araw na mamumuhay silang nakalaya na sa sumpa. Anak, anong oras ba kayo pupunta sa puntod ni Jonathan? Oh, nakatulog na tong bata. Tululaway pa. Napaliguan ko na to. Palitan mo na lang ng damit bago kayo umalis. Natapon pala sa kanya yung gatas. Pinaglaruan ba naman? Ngayon na rin, Ma. Hinihintay ko lang pinsan ni Jonathan. Sabi niya sasabay na lang niya kami sa sasakyan niya. Sasama ka ba, Ma? Saglit lang naman dun dahil may job interview ako mamaya. Hindi muna sa ngayon. Pupunta ako kay tatay eh. Magdadala ko ng pagkain niya. Sige po, Ma. Ikumusta niyo na lang ako kay Lolo. Siguro kung naging kasing tapang mo ko noon, anak, baka hindi yan ang nangyari sa'yo. Baka masaya at maayos ang naging buhay mo. Ang sabi nga nila, Ma, na lahat ng nangyayari may rason. Kung ipinanganak akong maayos, hindi ko makikilala si Jonathan. Hindi kami magkakaroon ng anak. Naging lakas ko ang anak ko para lumaban. Kaya alam ko, ang lahat ng nangyaring ito, para may matutunan tayong lahat. Wala na sana sa lahi natin o sa ibang tao ang gumawa ng masama dahil totoo ang sumpa. Hindi lang ito para sa isang tao dahil sakop nito ang buong lahi. Kayang magdusa ng lahat ng dahil lang sa maling desisyon ng iisang tao. Ang mahalaga na lang para kay Leonisa ay nabigyan na niya ng katarungan si Corazon kahit na hindi niya ito nakita o nakilala. Nabigyan niya ng katarungan ang mga tao sa lahi nila na nasaktan at nagdusa dahil lang sa kasalanan ni Teodor. At higit sa lahat, pinalaki niya ang kanyang anak na wala na ang takot na baka isa ito sa magdusa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng bagong asawa si Leonisa. Nagkaroon pa siya ng 2 pang anak. Tanggap ng lalaki ang una niyang anak at napakabuti nito. Masasabi niya na hindi niya makakalimutan ang unang lalaking minahal niya. Pero mukhang nagpadala ito ng lalaking mamahalin sila ng anak niya habang buhay. Si Teodor naman, nasa kulungan pa rin. Pero ang balita nila ay mabibigyan ito ng mas mababang taon ng sintensya. Ang hiling na lang ni Leonisa, naway may malaking aral na napulot ang kanyang lolo. Sa buhay, may mga nagagawa ang bawat tao na hindi sinasadya at may mga bagay din na nagagawa ng sadya. Mula sa panloloko, pananakit, pagiging makasarili, hanggang sa panunumpang idinulot ng matinding galit. Ang mga kasalanang ito, lalo na kung malalim at mabigat, ay nag-iiwan ng bakas na maaaring sumunod hanggang sa susunod na henerasyon. Ang kasalanan ng isang tao, lalo na ng isang haligi ng pamilya o pinuno ng lahi, ay nagkakaroon ng mabigat na kapalit. Minsan, ang kasalanan ng lolo ang nagiging pasan ng apo. Ang galit na binitawan ng ninuno ay nagiging bigat na dinadala ng bawat anak. At ang maling desisyong itinanim noong unang panahon ay nagbubunga ng hirap, sigalot o takot sa kasalukuyang henerasyon. Tandaan na lamang na hindi mo kasalanan ang kasalanan ng nauna sa lahi. Kahit na minana ang sumpa, hindi ibig sabihin na kailangang manahin ang kamalian. Hanapin ang paraan para maputol ang sumpa o ang nakasanayang pagtanggap sa kamalasan. Maging dahilan ng pagbabago. Gawin ang ibang paraan para wala ng ibang henerasyon ang magdusa. Wala ring taong magbabayad ng kasalanang hindi nila ginawa. Ang kasalanan ng magulang ay hindi dapat maging kapalaran ng anak o maging sumpa ng lahi. Marami talagang tao ang nagiging masama na nagiging dahilan para magdusa ang ibang tao. Tila ba nagiging kabayaran sa kasalanang hindi rin naman niya ginusto? Kayo ba mga apo,
May nakilala na rin ba kayong tao na tila nagbabayad ng kasalanang gawa ng lahi nila? Kung kayo rin ay may opinyon ukol sa ating bagong kwento, maaari nyo yang ibahagi. Naway may aral kayong natutunan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Chef M at sa kanyang mga kasamahan na sina Ate Auring, Minda, Leslie, Faye, Dennis at Jay ng Amira Boxes Handicrafts, Elgin TV Vlog, Jocelyn Kai, Pambahay na Account at sa Grape Family ng Imus Cavite, Nika Jean Perez, Rodel Adona, Aika Ella Sabado, Geraldine Narbasa, Barbilin G at sa matatalino niyang anak na sina Vince at Catriona, ni Classic 59, Sky Maminta, Lynn Buro, Rose R. Dugitom, Mariel Toleco, Nicole Diasanta, Emer DLS, Jen Arellano, Marlene Guevara, Heidi Verzon. Shout out din sa inyo, Julie Habitan, Rosemary Casonete, Christine Bukalig at sa lahat ng customer na kumakain sa kanilang karinderya sa San Isidro, Cabuyao, Laguna. Michelle Manuge at Ricky Manuge, Fritz Love, Jodeline Pakin, Pamela Agasang, Angelina Ay, Jocelyn Balangkit, Ana Orada, Tara Dabi, Michelle Okumura, Jocelyn Morilla, Renz Hamir Apollo, Charmaine Ebon, Charmy Curato, Nana, Muy Moy, Maricris Sumage, Romina Buado at Angelo Dizon ng Marikina City, Shirley Villanueva. Shout out sa mga mahal kong apo na hindi nawawala sa bawat istorya ng lola. Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Josefina Fuelias, Roy Lacandalo, Vicky Yabut, AJ Chua, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, Mel Santa Rita, Matt Sarol, Irish Abela Tuazon, Mike James Tapak, Raquel Hasegawa, Jenny Suzuki, Lurian Vitalicio, Leonisa Cobo, Will Maleses, Ray Galedo at sa Galedo family ng Cabuyao, Laguna, sa buong team manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Angelina Ignacio, Ami Bag, Ami Yong, Rosalina Bugayong, Lance MBB, Gemstone Claro, Lydia Lopez, Elise Padilla, Lynn Hasegawa, Maria Lee Nakagawa, Arvid Shane Hoiberg Channel, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawang si Dada Neil Francisco, Pureza Tagiwalo, Rachel Whitney, Alma Naong, Jennifer Makasinag, Jaime Constantino, Milrose Demate, Razon Yao, Robert Crimen, Cherry May Libiran, Roslyn Mangilin. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay, mga apo.